Meron na naman tayong inayos dito na Yamaha MIUI 125. Ang issue nito ay matigas ang manubila at naghihila. Ngayon ipapakita ko sa inyo kung ano mag-DIY. Kung kayo mag-DIY mga lods, panoorin nyo ito mga lods para at least meron kayong idea kung paano tanggalin at saka paano ikabit yung papalitan natin na pyesa dito sa Yamaha MIUI. Ngayon umpisa na natin, bakasin lang natin lahat itong gulong. Tanggalin rin natin itong kanyang bearings at saka tanggalin lang natin rin itong kanyang manubila. Ngayon tanggalan ko lang itong lahat, itong mga tornilyo na dito sa kanyang bearings. Dahil natanggal na natin lahat yung mga tornilyo, tanggalin na natin itong headlight assembly. Ngayon luwagan na natin itong tornilyo na dito sa kanyang manubila at saka yung kanyang nut dito sa kanyang steering post. At ito na, natanggal na natin yung nut dito sa kanyang steering post, kasama na rin yung kanyang cap. Hugutin na natin itong kanyang steering post assembly at tanggalin natin itong kanyang cap dito, itong kanyang cone dito mismo sa kanyang steering post kasi meron siyang tama. Marami ng tama itong kanyang cone, marami ng mga butas-butas, kaya ito yung dahilan kung bakit matigas at nanghihila yung manubila niya, kaya kailangan nating palitan ito ng bago. Iyan, natanggal na natin yung cone dito sa ibaba. Dito na naman sa kanyang chassis, natanggal na natin. Ito na yung may dahilan kung bakit matigas at nanghihila yung manubila ninyo. Kailangan na nating palitan to kasi marami ng tama at butas itong kanyang cone. Ngayon ikabit na natin yung bagong ball race assembly. Genuine po itong binili na ball race assembly ng customer. Ngayon ikakabit natin to isa-isa. Unahin natin itong kanyang cap dito sa bandang itaas. Lagyan lang natin ng konting langis para hindi siya mahirap ipasok o ikabit. At dahil tapos na natin na ikabit yung sa bandang itaas na cone, dito na naman sa bandang ibaba itong kanya cone rin. Lagyan lang natin ng konting langis, tapos meron tayong pangtulak dito. DIY ko lang ito mga lods. Ngayon ikabit na natin, pupukin natin ng konti. Okay na, naikabit na natin itong kanyang cone dito sa bandang baba. Ito na naman kanyang cone dito sa kanyang steering post mismo. Kabit na natin mga lods. Dahil naikabit na natin itong kanyang cone dito sa kanyang steering post, tanggalin na natin yung isang cone na ginamit natin na pantulak. Ngayon maglalagay na tayo ng grasa dito sa ating bearing mismo. Unahin natin itong bearing dito sa kanyang steering post mismo. Lagyan natin ng grasa. Kailangan kunting-kunting grasa lang yung ilalagay natin kasi mawawas out lang yan. Tamang-tama lang, saktong-sakto. Tapos dito sa bandang itaas, ayan, lalagyan na natin ng grasa at saka nakabit na natin yung cap. Ngayon ilagay na natin yung kanyang steering post at saka itong dalawang nut.
medyo mahirap ipasok yung dalawang nut dito sa bandang itaas pag kailangan talaga merong humahawak dito sa manubila. Ayan, na ipasok ko na yung kanyang nut. Ngayon higpitan na natin. Ikabit ko na yung nut. Dahil tapos na nating nahigpitan yung nut, ilagay na natin yung tornilyon sa kanyang manibela mismo. Tapos i-final natin yung nut. Final higpit natin. Okay na mga lods, hindi na siya matigas at hindi na ito nangihila itong kanyang manibela. Kasi kanina humihinto ito sa gitna at sobrang tigas at nangihila pa kapag tumatakbo. Ngayon okay na ito mga lods. Ngayon ikabit na natin yung mga brake hose at saka yung kanyang cable dito sa kanyang speedometer. Okay na mga lods, tapos na natin ikabit yung brake hose at saka yung kanyang cable dito sa speedometer. Yung ikabit na natin yung itong kanyang front fender. Meron po itong tatlong tornilyo dito sa ilalim, ilagay lang natin. Kailangan nating kamayan sa pagkabit itong tatlong tornilyo dito sa ilalim para hindi siya malustrid. Huwag nating kagad gamitan ng impact, baka kasi lumihis yung thread at malustrid kaagad itong kanyang tornilyo dito. Kamayan lang muna natin at pagkatapos ay pwede na natin gamitan ng impact. May starter siya. Dili mo pa niya starter. Sige, wala na tanang. Ngayon higpitan na natin mga lods yung mga tornilyo na ikinabit natin dito sa kanyang front fender gamit itong ating cordless impact. Wala na to kasi palito. Ayan, okay na mga lods, nahigpitan na natin yung mga tornilyo dito sa ilalim ng kanyang front fender. Sunod natin ikabit itong kanyang headlight assembly. Ilagay lang natin yung kanyang socket, isaksak lang natin mga lods. At pagkatapos ay ikabit na natin dito sa kanyang fairings. At pagkatapos lagyan lang natin ito ng mga tornilyo mga lods, yung screw bolt at saka yung allen bolt. Unahin ko pala itong kanyang gulong dito sa harap mga lods. Kakabit ko muna to at pagkatapos lalagyan ko na ng tornilyo itong fairings niya lahat, kasama na itong kanyang headlight assembly. Ngayon ipasok ko lang itong kanyang axle dito sa kanyang gulong. Tapos itong kanyang speedometer gear dito sa bandang kaliwa, kailangan i-timing natin. Kailangan naka-timing yung kanyang guide dito sa ilalim ng kanyang speedometer gear, tapos dito sa gulong para hindi siya pumatong at hindi siya masira yung kanyang gear o hindi mabasag yung kanyang gear. Tapos hindi siya magiging ipit yung gulong para magkaroon ng freewheel yung gulong at nasa tamang pagkabit. Kasi kapag hindi tama yung pagkakabit natin ay mawawala yung kanyang freewheel ng ating gulong. Tapos hirap nang ikutin yung ating gulong, tapos hirap na rin tumakbo yung ating motor kasi ipit na yung gulong natin.
Yan ang palatandaan kapag nakapatong yung speedometer gear. Hindi siya tumama dun sa kanyang guide dito sa ating gulong. Kaya kailangan talaga pagkatapos nating ayusin yung isang motor ay ikutin natin yung gulong. Kung meron siyang flywheel, ibig sabihin maayos natin. Naikabit natin ng maayos yung gulong. Ngayon ikabit ko lang tong kanyang caliper dito sa kanyang telescopic fork. Kabit ko lang itong dalawang tornilyo dito na 10mm. Dahil tapos na natin nakabit yung gulong at saka yung kanyang caliper, subukan natin. Ayan, meron siyang flywheel. Tapos yung kanyang manibela, yung matigas at nangihila kanina, ito na mga lods. Napaka smooth, napakalambot na ng manibela niya. Pwede na niya ito ilarga mano. Sabi kasi niya para siyang matutumba pag tumatakbo itong motor niya. May edad pa naman yung may-ari, medyo meron na rin katandaan. Delikado ito kapag hindi naayos.